Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Dahil matagal ako nagserbisyo sa kanila, sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo si Mayor Duterte na Lambada Boys kung liquidation squad. Ang trabaho namin, pumatang drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuwan ko kaya nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masama man na tao. Yan ang inuutos sa amin. Dati ako, nag-CHDF 1982. Pagka 1988, kinuha nila ako sa batalyon. Pumunta si Mayor Duterte at saka si Dudong Pagidopon, nga police bodyguard niya. Yan ang nagkuha sa akin doon sa Malagos, Kalinan, Davao City. Yung barangay ko sa Tamayong. Dahil may nag-recommend nga ito nga bata parang kursunada. Meron akong performance sa amin. Nag-recommend, tapos kinuha ako nila, dinala ako nila sa barangay Exodus, Bangkiruhan, Davao City. Hindi pa pag-umpisa namin, yung trabaho pa namin, hindi pa kami nakapasok ng City Hall. Ang bayad sa amin muna, pagkor, sobre-sobre. Kung merong napapatay kami, pagkahapon, binibigyan kami ng sobre, puro ulo. Wala pa kaming sahod, hindi pa kami in sa gobyerno. Pero pinapatakbo na nila. Masaya din ako kay siyempre ang amo ko, mayor, at saka ang mga kasamahan ko, pulis. So, masasama naman tao ang pinapatay namin. So, parang masaya ako sa pag-umpisa. Yung pag-umpisa, pagkuha sa akin, mayroon ng grupo nga ibubuo ni Mayor Duterte. So, one team lang kami. Yung kasama ko, si Lodi Pagidopon, ako, si Edgar Matubato, si Jojo Bosa, si Ramil Capitania, si Tony Estaco, si Buboy Maldito, at saka si Insektan. Pito kami, one team kami ang umpisa sa Lambada Boys kung liquidation squad sa Davao City sa 1988 na pag-umpisang Mayor si Duterte. Bakit sila man ang nagpangalan sa amin? Hindi ko man alam kung ano ang Lambada Boys. Basta ganyan lang ang pinangalan sa amin. Doon kami bininyagan sa Old Mincing Hotel. Binigyan kami ng baril, 3 357 at saka 4 nga 45. Ang nabunot ko naman, 45 naman nabunot ko. Minsan, meron 3,000. Kada kung makapatay ka ng umpisa ng 3 o 4, so malaki-laki din ang natatanggap mo. Ang pumiro kong pinatay doon sa Lucky 13 Bilyaran, nakaupo, parang asset ng intelligence, parang hold-upper na tao. Yung pinatay ko sa Bilyaran, si Lim, nakaupo sa Bilyaran, San Pedro Street, binaril ko. Hindi man kami nagmamanman, meron munang nagmamanman. Katapos sumisinyas, lalapitan na kaagad. Kayo barilin mo. Mismo ang Oo, ako mismo ang bumaril. Oo, may kasama ako, pero ako lang ang lumapit. Binaril mo siya sa likod? Sa ulo. Sa ulo talaga, nakaupo man sa bilyaran. Walang nakaimik, nagtakbuhan ang mga tao. Pagkatapos pagbinyag sa amin, naglakad kami, mayroon na kaming pladjik kaagad, tapos pagkain, pumatay na din. Ako, maliit man ako, parang butik mo'y lang na tao, yan talaga ang lumalapit. Kaya hindi ka nakakilatis nga, parang hindi ilag sa'yo ang target. Ang Lambada Boys 1988 hanggang 92. 92, yun. Hanggang dumami na kami, kaya may mga river returnees naman, kasama namin, police, river returnees, hanggang pinangalanan kami ni Jun Puras Pala nga DDS kung Davao Death Squad. Si Jun Puras Pala. At saka si Jun Puras Pala at saka si Mayor Duterte, magkasangga noon yan. Hanggang nag-away sila,
parang binabatikos palagi sa media, sa kuan kay yan man si Jun Paras pala ang pinaka magaling reporter sa Davao City noon. Si Mayor Duterte talaga ang nagbuo niya ng Lambada Boys hanggang sa DDS. Siya talaga, hindi ka basta-basta pumapatay sa Davao kung walang basbas, walang clearance galing kang Mayor Duterte. Yung nagdadala sa amin, yung si Arthur Las Cañas. So sa simula? Oo, doon nagsalita. Oo, yan lang nagsalita sa amin niya. Ang trabaho niyo, yung mga masasamang tao, yung mga hold-upper. Bakit hindi kilala nga siya man ang nagbuo sa amin? Oo, noon nga mayor pa siya. Alam na nila sa City Hall yan. Nakikilala man kami. Siyempre, pagka 1990, nain na kami sa City Hall. Ang kung CSU, kung Civil Security Unit. Pero, hindi kami mga CSU, parang linagay lang kami sa CSU, parang ghost employee kami, para may sahod na kami. Magkano na? Ang sahod namin is 5,000. Kung walang holiday, aabot ng 6,000. Basta pumasok ka sa area yan, hindi ka na makakalabas dyan. Hindi ka nakakalabas. Kami, wala kaming dinalang tao dyan nga nakalabas nga buhay. Talagang patay ka talaga dyan. 2,000, parang yung napapatay namin, sir, parang mga personalan na yung iba. Parang makinis yung balat, parang hindi kriminal. Diskumpiyado na talaga ako, parang mga personalan na ang mga businessman, ganyan. Parang diskumpiyado na ako nga hindi kriminal lahat. Parang inosinteng tao, hindi na yung mga hold-upper, kidnapper, ganyan ba. Diskumpiyado talaga ako kay iba man talaga ang yung inosinteng tao at saka yung criminal na tao. Wala naman nagbago, tuloy-tuloy yung patayan, pero nagtataka ka lang hindi ka man pwede magtanong sa mga opisyal, kay bawal para sa akin, civilian man lang ako. So mga pulis, inuutusan ka lang. So kung sila ang mayroong pinapapatay nga, mayroong inosente, naka-masking tape naman yan, binabalot naman yung ulo, pagkatapos sinasakal man yan ganito, mayroon man kami mga pangsakal, pagkatapos sinasap-sap na, wala na. Yung umpisa, yung mga pulis nga kuha namin, yung nagsumampi sa amin, yung kami muna ang nagtitrain. Yeah. Hindi training nga kuan aktual nga turo pagdukot, ito ang gagawin mo, pinapasampul muna sa akin nga yan ang gagawin mo. Ang pagpatay hindi naman gagamitan ng aral, hindi naman yung magdadala ka ng bullpen nga paano ang pagpatay, ganyan, basta ganyan lang.